Sa laban ng Hinebra at Ross, galit po si Coach Yeng dahil sa malaking kalamangan nila, abay pinabayaan pa ng Ross at nahabol sila. Naging intro boys tuloy ang Ross. Sa isang banda, pati si Coach Tim hindi rin masyadong satisfied sa nilalaro ng Hinebra dahil sa kanilang slow start na kung tutuusin, hindi naman talaga ganito ang usual na nilalaro ng Hinebra. Lalo pat Ross lang naman ang kalaban nila. Paanong nahirapan pa nung una ang Hinebra sa Ross? Mga kuys, yung import pala na si Summers, papalitan na after ng Hinebra game. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ano bang nangyayari dito sa Ross? Bakit parang naging intro boys na naman yung kanilang pinapakita dito? Isang malaking sayang talaga nung nalamangan nila, up by 12 points yung Hinebra. Pero ang nangyari, parang pinatikim lang ng konti ang Ross. Si Coach Yeng hindi nagustuhan ang pinakita ng kanilang pagpapabaya sa kanilang lead. Yun kasi talagang sakit ng mga nasa independent teams. Mahina sila sa pag-maintain ng kalamangan at agad silang napipressure. Sayang pa naman yung highlights ni Karakot. Mainit siya dito, especially sa fourth quarter, parang sinapian ni Steph Curry sa layo ng tres niya. Ang matchup na to naging exciting lalo na sa dulo kasi doon tumaob ang Ross. Kudos din doon sa 3-point shot ni Maverick Ahanisi at syempre ang malahalimaw na rebounds ni Scottie Thompson. Grabe talaga tumalon yan. Sa palagay ko din, doon natalo ang Ross na nawala na sila ng possession at na-out rebound ni Scottie si Summers. Ang daming attempts na Hinebra kesa sa Ross. Actually din mga kuys, muntik-muntika na nga matalo ang Hinebra dito. Tumutuka pa kasi yung Ross dahil kay Karakot. Tsaka aminado po si Coach Tim na may pagkakamali ang Hinebra sa final seconds, lalo na nung pinasa nila kay C-Stan tapos na airball naman ang tira niya. Alam niyo tamang sinasabi nila na si C-Stan dapat hanggang depensa lang yan at ibang inside baskets kasi nang dahil sa kanya muntik pang matalong Hinebra. Dapat siguro wag nilang pasahan si C-Stan kapag crucial baskets na kasi baka yan pang magpapatalo sa kanila. Tsaka ang pangit ng simula nila, napaka-slow start. Sa katunayan, hindi naman talaga ganito ang totoong nilalaro ng Hinebra. Buti na lang at hindi contender yung kalaban nila kasi kapag nagkataon na San Miguel yun, siguradong ligwak ang Hinebra. May mga parte na galit si Coach Tim kasi ayaw niyang nababasag yung play. Tsaka nga pala, sa nakikita ko, mas import pang magsalba tong si Maverick kaysa kay Bishop, diba? Si Bishop nanginginig. Pero in fairness sa Ross ha, pinakaban nilang Hinebra. Hindi nila inaasahan to. Kahit talo sila, nabigyan naman nilang hustisya at magandang laban ng Hinebra. Siguro this time, mas sinuwerte lang sa dulong Hinebra. At sila naman, ang pinagkabitan ng pagkamalas-malas na game. Congrats Hinebra! Second update, alam nyo ba mga kuys na papalitan na pala yung import na ginamit nila sa Hinebra? Nung hindi pa nagkaharap ang Ross at Hinebra, tatlong sunod-sunod na talo nga naman ang sinapit nila kaya nakapag-desisyon ng Ross. Napalitan na lang siguro si Summers kasi parang hindi naman daw kaya magbuhat. Alam nyo base sa nilalaro ng Ross kagabi laban sa Hinebra, bukod sa yung import nila may konting problema lang naman. Para sa akin, hindi yun ang totoong problema. Problema dito yung core mismo. Hindi ko alam kung paano nabubuo ni Coach Yeng ang ganito ka-weak na roster. Pasensya na kayo Coach Yeng ha. Pero yung resulta nilang 4 na sunod-sunod na talo ang nagpapatunay na talagang super weak yung roster nila. Tapos sa pagkakalam ko si Kit Dato may medical condition din kaya hindi pwedeng isabak. Mas malala kulang-kulang yung core nila at hindi pa masyadong nahasa yung ibang isinasalang nila. Kaya para sa akin, kahit papalitan si Summers, wala rin yung magagawa. Alam nyo, buti pa nga itong Terra Firma kasi mas gumagana pa yung system nila. Kahit alam mo naman na masyadong underdog ang Terra Firma, pero yung mga bata nila may laban din. Napansin ko rin itong sa Ross na nahihirapan sila makapasok sa loob. Parang ang bigat ng puwet nila. Tsaka ang pinaka nagbigay pasakit sa kanila, yung opensa nila hindi maganda ang ikutan. Yung possession madalas turnover pa. Kaya pala lagi nagmumura si Coach Yeng. Ang init ng ulo niya. Parang nanalalaytay yung galit niya mula sa mga players tapos may officiating pa na sobrang nakakainis kasi mali-mali ang tawagan. Hindi pa binabawi kaya nasususpindi sila. Tsaka itong si Summers, para siyang si Wayne Chisholm ang galawan. Mukhang mas scorer pa nga itong si Summers. Kaso hindi lang niya kayang dalhin sa magandang spot ang rain or shine. Pero yung PBA on tour hindi naman ganito ang nilalaro nila. Nung nagka-import na, nag-iba yung takbo. Kaya siguro import yung sinisisi sa bagsak na record agad. Ang tanong, sino naman kayang ipapalit ng Ross dito? Actually, hindi pa naman po ni-reveal pero ang sabi ng management 6'7" daw height niya at pangmalakasan. Hindi ko alam kung former NBA player ba pero ang alam nila malakas daw talaga to at kayang magbuhat. Excited na nga si Coach Yeng na subukan ng bago nilang import. Gusto na nga niya ipakilala. Pero abangan na lang daw natin to ha. Kapag ganun pa rin ang sasapitin ng Ross, kahit bago na yung import nila,
Abay, ibig sabihin, tama nga ako na hindi import ang problema nila, kundi mismo yung nasa nilalaro ng core. Kahit sinong import pang ipalit nila, kahit si KD pa yan, kung yung core mismo ang problema, wala pa rin silbi yan. Well, tingnan natin kung effective ba yung import na nakuha nila at nang malaman kung ano ba talaga ang totoong problema ng ROS, import or locals.